showbiz fanatics, Daniel Padilla, is it true na napahiya sa Siargao dahil sa mga isinigaw ng lahat ng manonood dito? Jillian, pumiyok na sa issue nila ni Catherine ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, ito na nga po, dahil isang statement po ang pinakawala ni Jillian Vicencio na isa tinuturing na parang nasasangkot po siya sa hiwalayang Katniel. Pero last December 2, 2023 ay nagkaroon po siya ng initial interview sa isa sa mga YouTube channel kung saan ipanilawanag niya yung kanyang sarili. Sa isang article po ng Abante News ay may title po itong Jillian pumiyok na sa issue nila ni Catherine. Ang dami ang artista at online content creators ang dumalo sa nasabing event gaya ng, kasi po ito po yung pangyayari kung saan naging star-studded nga ang naganap na red carpet premiere night ng bagong movie ni Tony Gonzaga at Pepe Herrera na may Sassy Girl. Ang dami nga daw di umanong artista at online content creators na dumalo sa nasabing event gaya ng mga mamshis na magandang buhay na si Jolina Magdangal at Melay Cantiveros na kasama pa ang mister na si Jason Francisco. Supportive rin ang mga mahal sa buhay ni Tony sa pangunguna ng kanyang asawa na si Direk Paul Soriano at ang mga magulang niya na sina Bonoy at Pinty Gonzaga. Present din ang mag-asawang Mariel Padilla at Senator Robin Padilla, YouTubers na sina B. Cortez, Kong TV at gayon din ang kapatid ni Tony na si Alex Gonzaga at ang asawa nitong si Lipa City Councilor Mikey Morada. Dumalo rin di umano si Joros Gamboa, Zainab Harake, Kim Sontan, Mariel Pamintuan at ang naging controversial na si Jillian Vicencio. So dahil dito ay nakapanayam nga si Jillian bago pa magsimula ang screening ng pelikula at dito ay tinanong na natin siya kung ano ba ang naging reaksyon niya sa pag-unfollow sa kanya ni Catherine Bernardo sa Instagram. Sabi niya po, nagulat po ako syempre ang naging sagot ni Jillian. Anyway, thankful naman siya sa kanyang family at sa host na si Jaiho na tumulong at nag-guide sa kanya sa issue na siya ang pinagbibintangan na third party sa hiwalayan ni Catherine at Daniel Padilla. Yun. So, ibig sabihin, ang sinabi lang po talaga dito ni Jillian Vicencio na pati po siya nagulat doon sa pangyayari na yon, pero hindi niya na po inelaborate. But anyways, eto na nga dahil meron pong isang pangyayari na kung saan ay talaga namang pinatunayan nitong si Mr. Daniel Padilla na talagang iba pa rin talaga ang isang Daniel. Talagang masasabi mong sikat pa rin talaga si Daniel dahil marami pong mga photos and videos na nagkalat ngayon sa social media, sa Facebook, sa YouTube, Instagram, sa Twitter na kung saan kalat na kalat po na itong si Mr. Daniel Padilla ay nagwawalwal ngayon sa Siargao. Kasama niya po yung kanyang kapatid na si Miss Maggie, at kasama niya po, marahil kasama niya rin yung isang kapatid niya na girl and yung boy, pero hindi naman natin nakita yung mga pictures. Ang tangi lang niyang laging katabi is yung kanyang kapatid na si Maggie. Kasabay nga nito, sabi po ng ilang mga episodes na napanood po natin na tila baga hindi naman daw pala sila nasabihan na meron palang pa-concert itong si Daniel. Kasi si Daniel po kasi very pag pumupunta po talaga yan sa mga lugar kung saan nagbabakasyon siya, imposibleng hindi siya pupunta sa mga resto bar para kumanta. Yun talaga yung kanyang talaga yung comfort zone niya, diba? At isa sa pinaka talagang iconic na kinakanta lagi ni Daniel sa kanyang mga concerts, even po kay Miss Catherine, yung kantang Hinahanap-hanap Kita, na nagustuhan naman po ng ilan sa mga manonood na nasa Siargao. So dahil po dito, ito po yung umani ng napakaraming reaksyon mula naman po sa mga talagang manonood ni Daniel na meron pong nagsasabi na parang iniaalay daw di umano ni Daniel Padilla ang kantang ito para kay Catherine. Meron din naman nagsasabi na parang naiiyak itong si Daniel at may naaalala siya habang kinakanta niya ang kantang ito. Kasi kung matatandaan ninyo sa mga concert, lagi niya pong inaalay itong kanta na to
para kay Miss Catherine Bernardo. But this time, very memorable kasi 'di ba ang title pa lang, hinahanap-hanap kita. Ibig sabihin kahit sino pa ang kanyang mga kasama or kahit sino pa po yung kanyang mga ka-jamming or kung sino pa man yung mga kaibigan na kasama niya, eh laging si Catherine pa rin ang nakasanayang makasama. Pero ngayon nga, medyo diba? Medyo iba na. Daniel Padilla seems to be enjoying his lifetime off as he was spotted in Siargao, serenading fans at music cafe with Rimmer Bayas Hinahanap-Hanap Kita. The actor, in his casual t-shirt and bucket hat, drew cheers after he took the stage and sang in front of the crowd, as seen in the video shared on TikTok by one of the TikTokers, one of the content creators posted this on her Instagram account. In separate video from TikTok, Padilla was seen sitting at the corner with his sister Maggie, drinking and jamming to a performer singing Mayonnaise Jopay. Another local from Siargao also showed photos from when she met the actor and Maggie, saying she has been a fan of him for 12 years now. Prior to Padilla Siargao trip, netizens were buzzed after actor Chevrolet Corvette Stingray C7, his first ever luxury sports car, was sold to a Pampanga-based buyer. Aside from this, his family home in Quezon City has also been put up a sale with asking price of 50 million, and Padilla has yet publicly speak up about its writing. Meanwhile, talent management company Star Magic earlier stated that the Padilla will remain with them and he is scheduled to renew his contract this February. So, yun po yung inaasahan natin. Pero ito nga yung isa sa pinakamasakit na tagpo, kung saan si Daniel daw di umano habang kumakanta at pumaparty sa isang bars kamakailan na nakijam sa mga musikero, ay sa gitna ng set ng ex-boyfriend ni Catherine, meron daw di umano na ilan sa mga viewers doon ang sumisigaw ng Andrea Brillantes. Yun daw di umano ang isinisigaw na parang hindi na lang, deadman na lang talaga si Daniel doon po sa mga bashers na nando doon, which is hindi naman po talaga maiiwasan na mangyayari talaga yan dahil alam nyo na, kapag po kasi alam kasi ng mga tao na yun po talaga yung mga nangyayari. Kaya po ganun po yung yung naging reaksyon ng ilan sa mga netizen patungkol sa bagay na ito. And at the same time, habang po sila ay tumakanta doon, marami po mga viewers na talagang parang concert talaga as in, Marami pong mga talagang nag-aantay kung ano po yung mga gagawin ni Daniel. Syempre, kahit papaano, kahit na medyo red flag itong si Daniel sa publiko, but still, marami pa rin talagang nagmamahal kay Daniel. Yun nga lang, medyo feel bad kasi may mga tao po talaga na medyo may pagka-rude na ang sinisigaw po habang kumakanta siya ay Andrea Brillantes. So, kayo po, ano pong masasabi ninyo patungkol dito? Comment down below. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!